Kung akala mong na-corner na at tapos na ang laban ni Atong, nagkakamali ka. Kung saan dahil ito sa sunod-sunod na pagsabog ng mga kontrobersya. Halos wala ng tahimik na araw, media, taumbayan at mismong gobyerno ay kaliwat kanan ng mga banat. At dahil nga sa mga pangyayaring ito, napilitang umalis sa poder ni Charlie ang kanyang unang abogado na si Lorna Kapunan sa kadahilanang masyadong mabigat ang kasong ito. Dahil ito ay tungkol sa misteryosong pagkawala ng mga sabungero. Matapos ang pag-alis ni attorney sa kanyang kliyente, agad na naghanap si Atong ng magaling na legal counsel. Isang abogadong kaya siyang protektahan sa kahit anong mga paratang. Ngunit ang tanong, paano kung pumalpak itong si Attorney Villarreal at hindi niya may panalo ang kaso, lalo na't ang kinahaharap nila ay isa sa mga pinakasensitibo at pinakakontrobersyal na kaso sa kasaysayan ng Pilipinas. At ngayon, magugulat ka sa revelasyong ito, sapagkat may isang alas pa daw na inihanda si Charlie, isang taong napatunayan na niya noon sa unang paglilitis at posibleng siya rin daw ang maging huling sandata sa pinakamapanganib na laban ng kanyang buhay. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Balikan muna natin ng mabilis ang nakaraan ng tinaguriang gambling tycoon ng Pilipinas. Noong dekada 90, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Joseph Estrada o ERAP, isang pangalan ang unti-unting sumikat, hindi bilang artista, hindi bilang politiko, kundi bilang hari ng sugal. At ito ay si Atong Ang. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kapangyarihang hindi kailangang nakaupo sa gobyerno, ngunit may kakayahang paikuti ng mga galaw sa likod ng entablado ng kapangyarihan. Sa panahong iyon, muling binuhay ang high alay, isang larong may halong bilis, diskarte at swerte. Pero para sa mga nasa likod ng operasyon, hindi lang ito basta sugal, isa itong ginintuang minahan ng pera. At si Atong Ang isa sa mga pangunahing operator at financier sa likod ng makinaryang ito. Lalo na sa legal na high alay at sa mga iligal na operasyon ng huweting na ikinokonekta sa kanya. Hindi man siya opisyal na may-ari ng mga pasugalan, subalit ayon sa mga ulat, si Atong ang itinuturong utak, tagapagpatakbo at minsan pa nga'y tagapamagitan sa pagitan ng mga politiko, mga warlord at mga gambling lord sa buong bansa. Sa pag-angat ng yaman ni Charlie, bigla ring lumawak ang kapangyarihan niya. Mula sa pagiging sugarol at negosyanteng konektado sa huweteng, unti-unti siyang naging untouchable sa gobyerno. At ayon sa ilang ulat, nagsimulang dumaloy ang kanyang salapi patungo sa isang makapangyarihang tao. Hindi lang basta kung kanino, kundi direkta daw sa nakaupo sa Malacanang. Dahil sa pagsikat ni Atong Ang bilang huweteng lord at operator ng ilang pasugalan, hindi na raw siya basta tao lang sa paligid ng palasyo. Sa halip, naging malapit siya kay dating Pangulong Joseph Estrada, isang relasyon na kinuwestiyon ng taumbayan. Ayon pa sa ilang impormasyon, isa raw si Charlie sa mga nagbibigay ng padulas o kickback sa mismong presidente. Ang mas mabigat pa rito, pareho silang nasangkot ni ERAP sa iisang kaso noong 2001, ang kasong plunder. Nabuking at kinasuhan sila dahil sa aligasyon ng pandarambong. Ayon sa mga dokumento ng Sandiganbayan, si ERAP umano ay tumanggap ng milyon-milyong pisong protection money mula sa iligal na sugal. At ang di umano'y pangunahing nag-abot ng pera ay walang iba kundi si Charlie. Isa sa mga pinakaumalingaw-ngaw na akusasyon noong mga panahong iyon ay ang pagtanggap daw ni ERAP ng mahigit sa 545 milyong piso mula sa huweteng at sa mga komisyong galing sa pondo ng tobacco excise tax. At si Atong din ang itinuturong kasabwat sa naturang transaksyon. Nakalaunan ay nakulong silang dalawa. Ngunit sa galing ng abogado ni Ang na si Ruth Castelo, isang pangalan na sa panahong iyon ay hindi mo basta-bastang maririnig sa media. Pero malalim ang impluwensya sa likod ng mga korte. At siya ang unti-unting nagpaguho sa kaso laban sa gambling tycoon. Isa-isa niyang pinasinungalingan ang mga ebidensya. Sinuhulan umano ang mga saksi. At ang mga akusasyon ay dahan-dahang nahulog na parang mga dahong tuyo na tinangay ng hangin. Bagamat pansamantala siyang nakulong mula 2003 hanggang 2005, lumaya rin si Charlie matapos pumasok sa plea bargain at nagbayad ng 25 milyong piso
bilang bahagi ng plea bargain agreement. Matapos ang ilang taong pagkabilanggo, ang tycoon ay nakalakad ng malaya palabas ng korte. Habang si Erap, ang dating pangulo, ay naiwan sa kulungan. Bit-bit ang bigat ng hatol at ang mga tanong kung bakit tila siya lang ang naparusahan. Kaya ngayon, kapag pumalpak ang bagong abogado ni Atong Ang na si Attorney Gabriel Villarreal at mahulog siya sa alanganin dahil na rin sa bigat ng mga testimonyang ipinupukol sa kanya ni alias Totoy, pati na rin ng dalawang kapatid ni Julie na nakasaksi umano sa pagkitil ng ilang buhay. Posibleng kunin muli ni Charlie si Ruth Castelo, isang huling alas, isang baraha na minsan nang ginamit at matagumpay na binunot si Charlie nung siya'y muntik ng tumanda sa kulungan. Si Ruth, ang babaeng hindi madalas makita sa harap ng kamera, pero sinasabi ng marami na mas makapangyarihan pa kaysa sa ilang nasa pwesto. Siya ang unti-unting nagsira sa ebidensya, kumuwestiyon sa kredibilidad ng mga testigo, at nagbukas ng pinto sa isang kasunduan na nakapagligtas sa hari ng sugal noon. Tahimik siya, matipid magsalita, pero ang bawat argumento niya sa korte ay may lason at may talim. Kaya kung si Villarreal ay madapa, kung ang mga teknikalidad niya na inaasahan ay hindi umubra, at kung mapatunayang hindi sapat ang kanyang depensa laban sa mga bagong ebidensyang binubunyag ng mga saksi sa pagkawala ng mga sabungero, si Castelo ay posibleng bumalik para lang iligtas siya sa isang kasong imposibleng matatakasan pa niya, kapalit ang posibleng malaking halaga. Subalit sa pagkakataong ito, hindi na ito tulad ng dati. Hindi na ito laban ng isang negosyanteng inakusahan ng pandarambong. Ito na ay laban ng isang lalaking inuugnay sa pagligpit sa mga sabungero. At kung sakaling muling isalang si Ruth, at kung sa ikalawang pagkakataon na ito, ay muli niyang maipanalo ang kaso ng tinaguriang gambling lord ng Pilipinas. Kung muli niyang mapabagsak ang mga testimonya, mapapawalang bisa ang mga ebidensya, at mailabas si Atong Ang mula sa bangin ng pagkakakulong. Yan na marahil ang pinakamatingkad na patunay sa matagal ng bulong-bulungan sa likod ng mga korte at kapitolyo sa bansang ito na walang kasong hindi kayang baluktutin, walang hustisyang hindi kayang bayaran at walang krimeng hindi kayang linisin, basta't may salapi. Para sa mga abogadong mukhang pera, ang totoong kaso ay parang tsismis at ang totoong krimen ay mistulang negosyong pwedeng ayusin kung may tamang presyo. Na kung muli itong mangyari, hindi lang hustisya ang matatalo, kundi ang pag-asa ng mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Mga kaanak ng mga biktimang matagal nang nagtitiis na makamit nila ang hustisya at mapakulong ang mga taong may gawa sa malagim na pagpatahimik sa kanila. Sa huli, kung muli ngang kunin ni Atong si Castelo bilang huling abogado at mailigtas siya nito sa posibleng pagkakulong, baka tuluyan ng maniwala ang sambayanan sa isang masakit na katotohanan na sa Pilipinas hindi batas ang nagahari kundi pera. Sa kadahilanang sa bansang ito, hindi mahalaga kung gaano kabigat ang kaso, kung gaano karami ang testigo, o kung gaano kalinaw ang mga ebidensya, sapagkat kung magaling ang abogado mo at makapal ang bulsa mo, ay kaya nitong baluktuti ng tuwid, kayang takpan ang totoo, at kayang baguhin ang tadhana ng kahit sinong makasalanan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa posibleng huling alas ni Charlie kung sakaling pumalpak ang kanyang kasalukuyang legal counsel na si Attorney Gabriel Villarreal? Posible kayang kunin niya ulit si Ruth Castelo na dati nang nagsilbi sa kanya at napatunayang mahusay sa pagsisinungaling lalo't napawalang bisa ang dating kaso ni Atong? Posible rin kayang kumagat si Attorney Ruth kung sakaling aalukin ito ng gambling tycoon ng limpak-limpak na salapi upang iligtas siya sa tuluyang pagkabulok sa bilangguan? Ikaw na ang humusga, comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.